Samahan nyo nga ako kumarites na magluto ng native na manok. Nalinis na nga nila jowa at naihaw na nga po yung manok. At dahil may baga na nga po ito kumarites, kaya nagdagdag na nga lang po ako ng kahoy. Unting ihip lang dyan, diretso apoy na nga po iyan. Kung makikita nyo nga dyan kumarites, ay may sinaing na kami dyan sa may kaldero. Nagdagan ko nga lang ng kahoy doon sa bandang likod dahil wala na. O diba, at ang lakas ng apoy natin kumarites, at hindi nga tayo mamumroblema kahit matagal nga itong lutuin or matagal palambutin. Nga lang uminit yung kawali, kaya nilagay ko na nga po yung mantika, pati na nga rin po yung luya, bawang at sibuyas. Ang bilis lang din talaga makaluto sa ganitong apoy. Sinunod ko na nga po dyan kumarites yung manok. 300 pesos nga po yung manok kumarites, 2 peraso. Pero nung hinatid nga po yan sa amin ay wala kami at nag-wifi nga po kami doon sa titak ko. Pagkadating nga namin kumarites, abay 3 peraso pala itong binigay nila. Tapos yung papaya nga pong ginamit namin ay galing nga rin po doon sa kanila. So take ko nga lang po yan kumarites at nilagyan ko na nga po iyan ng asin, kaso wala nga po magic sarap dahil anong oras na at sarado na nga po yung mga tindahan. Pag 8 PM na nga po kasi ng gabi kumarites, abay sarado na po pala sila. Sanay nga po kami sa Manila na kahit anong oras ay meron ka ngang mabibilhang tindahan. So ayan, at ipapadrain nga lang natin yung sabaw nito kumarites bago tayo magdagdag ng pinakasabaw niya. Tapos kung nga halo-haloin ay tinakpan ko nga po muna ulit ito. Sobrang dali lang din talaga magluto sa kahoy kumarites, abay kahit hindi ikaw yung niluluto, mararamdaman mo pa rin talaga yung init. Ayan, at may kaunti na nga lang pong sabaw dyan at ipapadrain lang natin iyan. Tingnan nyo naman, at kabilis-bilis lang din talaga magdrain kumarites, at magdadagdag na nga po tayo ng tubig. Iba din talaga yung kulay ng native na manok kumarites dahil kulay dilaw nga po yung pinakasabaw nito. Pan nga lang po natin ulit ito at hayaan na maubos na naman nga po yung pinakasabaw niya para mas malambot nga po siya. Nung kaunti na nga lang po yung pinakasabaw niya ay nilunod ko na nga po yung papaya. Ang liit lang nitong papaya kumarites, pero tingnan nyo naman ay parang mahihinog na nga siya. Tingnan ni Papa yung karne kumarites para kinabukasan mag-aadobo naman nga po kami sa gata. O diba, at ang bilis nga lang po nito talagang maluto pag ganito sa kahoy mo nga niluluto. Time nga ni Jowa makatikim nito at talaga namang alam kong magugustuhan niya nga ito. Pinakasabaw niya nga kumarites ay amoy pa lang sobrang sarap na. Syempre, at kailangan nga nating tikman yung sabaw niya kung sakto na nga po sa lasa. Dahil okay na nga po yung pinakasabaw niya, ilalagay naman nga po natin yung malunggay dahil luto na nga po ito. Hahaloin ko nga lang po ito saglit para naman nga po mas maluto pa yung pinakamalunggay. Pwede na nga itong hainin kumarites dahil luto na nga po talaga ito. Kaya pinapatanggal ko na nga po ito sa apoy para naman nga po hindi na nga po maubos yung sabaw. Ilang years na nga rin po akong hindi nakatikim nito, kaya naman bumili talaga kami ng native na manok dito. Pwede nang kumain at nakapaghain na nga po kami. So ayan, at nagdasal nga lang po si Papa dyan bago kami kumain. Pan ko na nga po yung 2 dyan kumarites at sarap na sarap nga sila. Nakakatuwa nga, at yung mga bucket list nga po na gagawin namin dito sa probinsya ay unti-unti na nga po naming nagagawa. May 6 or 7 ay pupunta naman nga po kami sa Surigao. At mag-i-enjoy na naman nga po kami doon, at talaga namang susulitin namin yung mga araw na nandoon kami. Dahil dito nga sa Leyte kumarites, abay nasulit nga po namin yung mga araw na nandito kami. Lahat ay nagawa nga namin kumain ng native na manok, kumuha ng pipis or shell, tapos na nga po panay ang ligo namin sa ilog. So ayun lang muna kumarites, salamat sa panonood, follow for more, God bless us, at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.